mag-subscribe ka na. Hello, hello, hello mga buweks! Magandang araw sa inyong lahat. Galaw-galaw para hindi pa paimburnal. Hello sa ating mga subscribers dyan. Ganun din sa ating mga new subscribers. Welcome to Parade of Beauty! If you are here today, welcome to the new era of beauty. Beauty is in you, o Jimba. Hello mga buweks! Magandang araw sa inyong lahat. Kamusta naman kayo? Sana ay meron kayong magandang araw ngayon at less stress, Diba? Tulad ng ating mga queen sa Miss Cosmo at saka Miss Supranational from Indonesia, Jimba. Hello po sa mga nanonood dyan. 1 million viewers. Please don't forget to subscribe to my channel. Click your notification bell para mas updated kayo sa ating mga chika everyday and night sa mundo ng pageantry. And please, like this video. Ayan, para hindi kayo may stroke, Jiwa. I'm just concerned. Anyway, mga buweks, ito na, no, nakakaloka ito. Ay! Ang sabi daw ng mga Indo, ayan ha, sila na daw ang reign supreme sa mundo ng pageantry. Anong masasabi nyo dito, mga buweks? Nakakaloka ito, no? Bakit ba nila nasasabi ito? Siyempre kasi nga, meron silang Reyna sa Supranational at saka sa Miss Cosmo na tinuturing nilang major pageants. Diba? San ka ba? Tapos ito nga, no, nagkaroon nga sila ng survey, no, sa Indonesia. Ito na. Ang sabi daw, ang Miss Cosmo daw at saka Supranational, ang top 2 pageants, ayan ha, based sa survey ng Indonesian fans, ayan ha, sa mundo ng pageantry dun sa kanilang bansa, nakakaloka ito. Totoo ba ito? Legit ba itong pa-survey nila? Nakakaloka naman. Ito yung lumabas, no? Ang sabi dito, ayun nga, so dalawa, no, Supranational at saka Miss Cosmo, kasi nga tinuturing na nila yan na ano, as major pageant, ganyan, no, kasi nga nag-back-to-back win ang Indonesia. Wow, winner na winner. So nandito nga yung kanilang ranking, ayan. Yung number 1 nila si Miss Cosmo kasi nga major pageant nila yan. Tapos sumunod nga si Supranational, ayan ha. Number 3 nila si Miss Universe. Number 4 si Miss World. Number 5 si Miss Grand International. Ayan ang sinasabi ko na ngayon, no? Bali, ang Miss Grand International ay talaga namang wala na sa kanila halos na sirkulasyon. Dati, di ba, number 1 nila yung ano, yung Miss Grand International. Samantalang ngayon, ayan, nasa number 5 na, number 6 ang Miss International, number 7 yung Miss Intercontinental, number 8 naman ang Miss Earth. Nakakaloka ito, hinuli pa talaga ang Miss Earth, ha? So ngayon nga, ayan nga, no, yung Miss Grand International na dati nilang hinahype, no, na number 1 at major pageant sa kanila. So ngayon, ang major pageant na sa kanila, ang Miss Supranational at ang Miss Cosmo, magkasunod talaga ito kasi nga, nag-back-to-back sila dyan. Diba? Nakakaloka. Siyempre, alam niyo na, no? Siyempre, nanalo sila dyan eh. So, bakit naman, ano, diba? Bakit naman, ano, ina-number 1 nila yung Miss Grand International at saka Miss Universe, diba? That's why yan yung nasabi nila, dalawa daw yung ano, dalawa yung kanila major pageant, ito lang daw dalawa, ang Supranational at saka Miss Cosmo. Natatawa ako, 1 taon pa lang ang Miss Cosmo, major pageant na. Ano to, lukuhan na ba talaga to, diba? If Indonesia was reigning queen, ayan ha, of course, syempre, number 1 nila ang beauty pageants, di ba? Katulad sa atin ngayon, ang number 1 ang Miss Grand International, di ba? Nakakaloka lang. Number 1 pageant sa atin, Miss Grand International. Pero for me, ang number 1 pageant pa rin talaga is Miss Universe talaga for me, no? Kahit na anong mangyari, Miss Universe pa rin. Syempre, number 1 sa kanila yung pageant na yan for them, no? Siyempre, alam niyo naman ito mga dilulu, di ba? Because it's the only pageant fixed, ayan na, fixed based on their face. Di ba? Of beauty low standard. Charito. So, ayun, no, Best Pageant Production ang Miss Grand International. Aminin na natin yan, no? Wala namang duda yun, di ba? Wala namang duda yun. For this year, number 1 talaga ang Miss Grand International in terms of production talaga. Production ang pinag-uusapan, no? Hindi yung overall. Pag overall, Miss Universe yan, syempre, di ba? Miss Universe pa rin.
Pero siyempre, yung iba pa rin siyempre, kung iisipin mo, iniisip nila 'pag nakoronahan sila ng ganito, number one na, like tulad nga nitong mga dilulo na ito 'no, siyempre hindi sila maka-penetrate sa Miss Universe, sa ano, sa ibang pageant, sa Miss World, 'di ba? Sa Miss Earth hindi sila makapag-penetrate kaya ayan na lang yung mga sinasabi nilang major kasi nga diyan sila nakakuha ng ano, nakakuha ng corona, 'di ba? Nakakaloka itong mga ito. Sabi nila kasi sila daw ang title diyaan. They are so thirsty. And you know what? Ano sila drought, no? Thirsty in drought. Ayan, ang mga Indo, no? When it comes to winning pageants, di ba? Nakakaloka. Sila na lang nakakaalam niyan. Di ba? Parang, alam ba to ng iba? Kung iisipin mo, alam ba 'to ng iba? Alam na ba 'to ng buong mundo, 'di ba? Na sila yung ano, yung Miss Cosmo at saka Supranational ang number one pageant, 'di ba? Keep dreaming na lang mga Indo, nakakaloka kayo 'no? Nananaginip itong mga ito ng gising, nakatulala sa hangin, 'di ba? Nalipasan na ng mga gutom itong mga punyetang ito. According lang naman yan sa mga Indonesian fans, 'di ba? According lang yan sa kanila, not globally, 'di ba? Nakakaloka. Yung top one, Miss Cosmo. Seriously ba talaga ito? Seriously na ba ito? Sa pagbumukha Hindi naman sa pang-aano, she's gorgeous. Ano, alam niyo, sinasabi ko sa inyo, she's gorgeous, no? Yung kanilang Miss Cosmo Queen. Pero naman, Diyos ko, idikit mo naman kay Atisa Manalo naman. Da. Di ba? Nakakaloka. No comment. No comment na lang ako dyan. No? So, let them claim it, no? Let them claim it na lang. Big four sa kanila ang Miss International, no? Miss Supranational at saka Miss Grand at Miss Cosmo. Ayan yung mga big four sa kanila. Kasi nga diyan sila humahataw, 'di ba? Diyan sila ano nakakakuha ng corona kasi yan pa lang yung ano kumbaga yan pa lang yung meron sila na mga corona kaya yan yung kino-consider nila na major pageants, 'di ba? Ibigay na natin yan sa kanila. Para sa Miss World nga, tulad ng sinabi ko, no, Miss Universe at Miss Earth, kumbaga hirap sila diyang mag-penetrate or manalo. Kasi nga, sa mga beauty pageants na yan, no, dadaan ka sa butas ng karayom, di ba? Bago mo masungkit yung major crown sa mga pageants na ito, di ba? Kaya naman, kailangan talaga nilang, hindi naman natin sinasabi na imposible yan para sa kanila. Pero syempre, kahit papaano, kailangan talaga nilang magbuhos ng effort, hindi lang sa ganda. Siyempre, pati sa talino, yan ang mga yung meron ng ano, yan ang meron ng mga Pilipino, di ba? Na talaga namang nahihirapan sila hanggang ngayon, di ba? Nakakaloka ito. MGI or Miss Grand International is the best for this year, no? For this year. Magandang pamamalakad ni Papa Nawat ngayon. Siyempre, yung production-wise, maganda. Everything maganda, no? Gusto ko yung standard ng Miss Grand International ngayon. Sa production at saka yung result, etong huli. Pero kung iisipin mo na overall talaga, Miss Universe pa rin talaga. Ano ba yan, di ba? Si Supranational kasi, syempre, nanalo yan, di ba? Deserve na deserve naman yan. Kahit pa paano si ano. Actually, mas nagagandahan nga ako kay ano kay Harasha, di ba? Kesa kay ano, kay Tata, ba? Ketut, ayan. Mas nagaganda. Pero sila maganda, but mas nagagandahan ako kay ano, kay Harasha. Mas gusto ko yung beauty ni Harasha. At saka mukhang down to earth si Harasha, in fairness naman, no. Yun nga sinasabi nila, no, na sila na daw ang talagang nangunguna sa mundo ng pageantry kasi nga daw major crown ang nakuha ng kanilang mga reyna, mga kanilang mga anong tawag dito, kababayan. Ayan, di ba? Kaya naman talagang proud na proud sila. At ngayon daw, syempre, ang kanilang mga reyna ay talaga namang nagte-travel. Di ba? Nagte-travel. Ngayon nga, nasa Korea si Harasha, di ba? Ang kanilang Miss Supranational. Tapos, eto namang isa, si Ketut, ang kanilang Miss Cosmo 2024 Queen, ay nasa bansang Greece naman. Kasama niya nga si Miss Cosmo Greece doon. Nakita ko sa video, no? Si Miss Cosmo Greece, friends kami niyan sa Instagram. Parang nabago yung itsura niya. Parang mas maganda siya nung Miss Cosmo, sa totoo lang, no? Siguro sa makeup lang din yun. But still, she's still beautiful. First pageant, Miss Cooking Show, too much controversy. Di ba? Tapos ngayon sinasabi nila na major pageant itong Miss Cosmo. Pwede ba? Nakakaloka. Majority of, alam mo kung iisipin mo, majority not favor
of the winner kay ano, no, kay Ketut. Hindi naman talaga lahat. Well, kahit naman siguro tayo, Philippines or kahit na ibang bansa, hindi naman lahat nagpapabor kung halimbawa Philippines yung nanalo, pero hindi sinasabing major, no? Or major ng pageant fans, hindi pabor sa Pilipinas. Hindi katulad dito sa kanilang Reyna. Talagang kulang na lang halos buong mundo hindi pumabor sa pagkapanalo niya, di ba? Lalong-lalo na yung mga Pilipino, di ba? Kasi alam mo, pag nakita mo yung mga comments doon sa ano, sa mga post ni Ketut, no? Makikita mo talaga yung mga comments doon, puro Indo lang. Walang masyadong ano. Actually, wala ngang mga latik eh. Walang mga latik, walang mga taga-ibang bansa. Puro sila-sila lang talaga yung nagko-comments doon kahit sa ano, kahit doon sa mga post ni Bawang mismo sa kanyang Instagram account, kahit doon sa Miss Cosmo International ano, anong tawag dito, Instagram account, sila-sila lang sila-sila lang din ang nagbobolahan doon sa comment section. Pero ngayon sa susunod na taon, paano kung mapaimbor na lang Indonesia sa Miss Cosmo? So ano na, di ba? Pati sa supranational, itong supranational, isa ring bias ito. Alam naman natin yung supranational, di ba? Dati ang ganda-ganda ng ano ng pamamalakad ng supranational, pero ngayon talaga naman, kitang-kita mo yung mga pagkabayas diyan sa supranational, di ba? Itong dalawang ito, dapat talaga sila magsama. Itong organization na ito, di ba? Ay nako, mga dilulo talaga ito, no? To the, ano tawag dito? To the highest level na mga dilulo talaga itong mga Indo, di ba? Patumbahin muna nila yung mga ano, Filipina queens bago sila maggagagaganyan, di ba? Cooking show pa rin kahit sa standing, di ba, ng mga pageant, ang Indo, di ba? Indo lang talaga yung may alam na pageant na ganyan, na powerhouse sila. Sila lang nakakaalam yan. Kung wala pang social media, ay nako, kung wala pang social media ngayon na mga buweks. Ito lang, sa totoo lang ha. Kumbaga hindi pa kakakalat yan, no? Yung mga pinagkakakalat nila, mga sinasabi nila na powerhouse sila at saka major pageant, ito, hindi pa iingay yan, hindi pa kakalat yan, hindi pa natin makikita yan, maririnig yan kung walang social media. Kumbaga, sa bansa nila, sila lang yung nakakaalam na sila, na sila yung powerhouse, G1, nakakaloka itong mga ito. Kumbaga, yung nanalo sa supranational na Indonesian, no? To be honest, maganda talaga siya. For me, she's very, very gorgeous. Para sa akin, no? Kumpara doon kay, ano, kay Kitut. Pero ayun nga, yung sa Miss Cosmo, no? Sorry sorry na lang maganda siya, pero alam niyo yun, sa totoo lang, no, mas maganda pa rin si Atisa Manalo at saka mas maganda sa kanya si, ano, si Miss Supranational, sa totoo lang, no? At saka mukhang mabait. Hindi mukhang maldita. Alam niyo yun? Kasi nakita niyo naman yung experience natin sa Miss Cosmo, di ba? Tawag ako ng tawag sa kanya, hindi siya lumilingon. Doon lang siya sa mga Indo, di ba? Yung time niya, nakakaloka itong Reyna nila. Mga dilulo sila, nakakaloka itong mga ito. Ayaw na nila magpaawa. Talagang kiniklaim na nila ang kanilang trono na hindi pa naman na ibibigay sa kanila, di ba? Nakakaloka. Top 2 kasi dyan, yung kanilang ano, yung kanilang pambato, di ba? Next year, pag yan hindi nag-top, ay nako. Ayan, no? Yung mga yan nasa top 2 nila, Miss Cosmo, at saka yung supranational, ililigwak nila yan ng bonggang-bongga. Tapos pag nag-top sila sa Miss Grand International or sa ibang pageants, syempre number one major pageant nila, ang pageant na yun kung saan sila maokoronahan, di ba? Bakit sabi nila noon number one ang MGI? So ano na nangyari, di ba, sa Miss Grand International? Kasi nga, di ba, parang 2 consecutive years na ano sila na top 5, di ba? So ngayon hindi na sila ano, hindi na number one ang MGI sa kanila. Nako, malalagot sila niya kay Papa Nawat, di ba? Alam mo naman si Papa Nawat. Ibang ano ni Papa Nawat. Ang bunganga ni Papa Nawat, pag mga ganyan-ganyan, di ba? Makarinig lang yan si Papa Nawat, may makarating lang sa kanya, ay nako. Talagang alam nyo ang bunganga ni Papa Nawat, talagang ratatatatat ito, di ba? Baka sabihan pa sila mga walang utang na loob, di ba? Anyway, top 2 sa pinaka-shock. Di ba? Nakakaloka itong mga Indo na ito. Mga siraulo na yata itong mga ito. Mga nalipasan na ng gutom, di ba?
Ang sarap nitong mga ano, bigyan ng mga ayuda 'no, para may malamon, 'di ba? Kasi parang nalipasan na sila ng ano, ng mga gutom kaya naging sobra na yung pagkadilulo nila na sila na yung nagke-claim na ano, sila na yung nag-a-announce na sila daw yung ano, yung number one. Ayan, country sa mundo ng pageantry. What if may new pageant, 'di ba? Isipin natin halimbawa, next year or sa mga darating na panahon 'no, na taon. What if may new pageant, international pageant, tapos merong IQ and Q&A, no? Yung mga gano'n-gano'n, yung talagang patalinuhan, talagang pakitaan ng kailangan mailabas mo yung talino mo, ganyan-ganyan. Kasi itong Miss Cosmo, nagkaroon silang, ano dyan, di ba? Yung debate, eme-eme, ek-ek, di ba? Yung eme-eme ni Bawang, pero yung mga bugahan naman doon ng ano, ng mga ano ng last two is standing parang ay nako hindi ko na lang alam. Nag-walk out nga ako doon kasi nga hindi ko na naman maintindihan yung mga sinasabi nila. Sabi ko English naman yung sinasabi nila pero hindi ko maramdaman yung conviction. Hindi ko alam kung ano yung mga pinagsasasabi nila. Alam niyo yun? Siguro kung nandiyan pa si Atisa Manalo kaya si Iliana Marie Aduana itong mga ito baka nakapagbuga pa no ng mga mga magagandang topic doon sa kanilang debate di ba? Nakakaloka, 'di ba? Knowing na environmental ek-ek nga itong Miss Cosmo, 'di ba? Isabak niyo diyan si Iliana Marie Aduana. Tignan ko lang kung saan kayo pulutin, doon kayo sa Imbornal, 'di ba? Siguro kung nakasama lang talaga si Atisa Manalo diyan. Ay nako. Kasi itong si Atisa Manalo, mukhang napaghandaan niya talaga yung Miss Cosmo. Talaga napaghandaan niya. Nakita niyo naman yung mga suot niya, yung mga aurahan niya, yung mga pasabog niya, 'di ba? Talagang handang-handa siya diyan sa Miss Cosmo. Pinag-aralan niya, napaka-smart ni Atisa Manalo. Hindi pinasok. Kasi alam nila, pag nakahawak ng mikropono si Atisa Manalo, ang Philippines, ay nako, alam niyo na mga buweks, no? Talagang walang paglalagyan ng mga beauty palaka nito mga ito. Di ba? Nakakaloka. So kung may beauty pageants na bago sa mundo ng pageantry, internationally sa mga darating na panahon. Tapos IQ and Q&A, ganyan-ganyan, di ba? Ano kaya yung ilalaban ng ng Indonesia, no? Makasali pa kaya sila? Baka hindi na sila kumuha ng franchise. Charot, di ba? Kailangan ng iano na talaga nila diyan yung ilaban nila diyan yung mga matatalino talaga, di ba? Itong mga ito, nakakaloka, mga ambisyosa, di ba? Parang, ay naku, natatawa talaga ako mga buweks. Magtataka pa ba kayo dyan sa mga Indo, di ba? Kawawa naman ang Miss Earth, ginawa na nilang kulelat itong mga Indo, di ba? Parang talagang pinarusahan nila ng bonggang-bonggang Miss Earth. Yung Miss Earth naman talaga yung kilala globally, di ba? Talagang kilala yan, major pageant yan Tapos talagang hinuli pa nila, pinasang-awa pa nila, di ba? Itong mga Indo na ito, nakakaloka. Kawawa naman ang Miss Earth kasi nga hindi nila makuha yung corona dyan. Siyempre, patalinuhan dyan, di ba? Yung nanalo, yung Indonesia, sa totoo lang, no, yun yung nilagay nila as top pageant. Siyempre, alam nyo, kababayan nila, siyempre talagang i-hype nila yan, no? Kahit naman hindi naman talaga ka-hype-hype. Di ba? Not powerhouse country, no? No big deal. Di ba? Hayaan na nga natin yan sa kanila. You wish, di ba? You wish talaga, di ba? At yung mga mangga na ito, talaga mga masasabi kong mga self-proclaimed, di ba? Sa mundo ng pageantry. At mga delusional to the highest level, di ba? Nakakaloka parang sila na lang yung nagke-claim para sa kanilang sa kanilang bansa, no? Hindi na lang sila mas maganda sana kung magpapaka down to earth sila, ganyan ganyan, no? Yung hindi naman to the point na kailangan nilang aminin na, "Oh, ganito wala naman kaming hindi naman kami powerhouse," ganyan ganyan or whatsoever, no? Hindi naman nila kailangan magpakadilulo. Alam mo sa totoo lang, mas kung tutuusin, no, mas gusto ko pa yung pageant fans ng Malaysia. Although hindi gano'n kaingay yung pageant fan sa Malaysia. Yung Malaysia, yung Vietnam, 'no? Yung Vietnam at saka yung Cambodia, ayan yung Laos, at saka yung Myanmar, 'no? Nagwawala itong mga 'to. Alam naman natin nagwawala sila sa social media 'pag siyempre 'pag napaimburnal yung kanilang reyna, 'di ba? Pero alam nyo, itong mga bansang ito, never silang nag-claim as powerhouse, di ba? Kumbaga nag-iingay sila, syempre para sa kandidata nila. Pero hindi nila sinasabi na, oh powerhouse kami, oh ganito ganyan, oh meron kami corona dito sa Cambodia for example, no. Cambodia, Myanmar, meron kaming corona sa MGI. Pero
kahit na tinuturing nilang Miss Universe yung MGI, no? Yun yung mga sinasabi nila eh. Sa Cambodia, parang Miss Universe yung MGI. Ganon din naman sa ano sa Myanmar, di ba? Pero kahit na nananalo sila diyan ng crowns, never nilang kinlaim na yung bansa nila is powerhouse at never nilang sinabi na yung MGI is a major pageant, di ba? Yan ang nakakatuwa sa ano, sa mga Myanmar, Vietnam at saka sa Laos at saka sa Cambodia, no? Kumbaga, alam nila yung boundaries nila at saka alam nila yung limitasyon nila, di ba? Hindi katulad dito mga Indo na ito, mga Chai-Chai, di ba? Sila-sila na lang yung nagsasabi na kesyo ganyan, ganyan-ganyan, sila yung panalo, ganyan. Nakakaloka itong mga ito. But anyway, mga Bwex, anong masasabi nyo dito sa ating mga chika ngayong araw na ito? Mag-ingay kayo sa ating comment section para makita ko rin ang inyong mga opinion. Hanggang sa susunod na ating mga chika-chikahan. Bye for now, mga Blacks, and I love you all. Bye! See ya!